Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, biglang si Erwin Tulfo ba? Nagmamakaawa na. Humihingi ng awa, humihingi ng tawad kay Senator Alan Peter Cayetano. Baka nahimasmasan na sa kanyang pagkahambugero. Baka nahimasmasan niya sa kanyang pagkahambugero kasi siya ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Baka ano ba, nasabunan ng ng malamig na tubig? Erwin Tulfo, bumahag ang buntot. Akala naming ang tapang-tapang mo dong. 'Di ba? Akala nan sana pinaninindigan mo yung pagkamatapang mo, Erwin Tulfo. Grabe yung bibig mo, grabe yung bunganga mo kung makapagsalita ka sa mga kapwa mo senador. Pero ngayon, nako, humingi ng tawad, nagpaawa. Ang sabi ng netizen, oy, paawa effect. Takot na takot, kaya bumahag ang buntot. Naramdaman nila na ang mga tao ay hindi nagustuhan ang mga statement ni Erwin Tulfo. Ngayon, nagmamakaawa, inaamin na nagkasala, na mali ang kanyang mga ginagawa at sinasambit. Bakit? Wag ka nang humingi ng tawad. Akala namin matapang ka. O ipagpatuloy mo ang pagiging matapang mo. 'Di ba? Kasi huli na ang lahat. Sa ginawa mong pagtapang-tapangan, doon nakikita ng mga tao ang totoo mong kulay. Lahat ng baho at sikreto mo na bulgar. 'Di ba? Lahat na mga baho mo at sekreto mo nalaman ng sambayanang Pilipino. Baka may matinding sekreto pa ito, kaya takot na mabulgar, kaya siya na ang bumag ang buto, siya na ang nagpakumbaba na humingi ng tawad. Dapat sana, para sincere talaga na humingi ka ng tawad kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat sana tinawagan mo siya, kinausap mo siya, at lahat ng mga kagrupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kasi kasali sila sa mga banta mo na kukilyuhan, papalayasin sa Senado. Sana una ka doon nilang humingi ng tawad, hindi yung statement, official statement, post sa Facebook. Ano to? Drama? Script? We, dapat doon. Una mo silang kausapin kasi doon ka nagkasala. Pero anong ginawa mo? Pinost mo sa social media para kumuha ng atensyon, para maraming sasabing, oh, nagkamali si Erwin, that's accountability. Accountability ba yan na inuna mo pa ang social media? Kung para natawagan mo yung tao, kausapin yung mga kapwa senador mo at humingi kang tawad. At the same time, sabihin mo, oy, mag-post ako ng official statement ko hinggil dito ha. Oh. Hindi yung unahin mo yung mag-post mo sa Facebook, tapos, yun lang. Ito kasi ang ginawa ni Erwin Tulfo, kabibig. Tawag dito, bastos talaga, kabibig. Na-call out mo siya ng kanyang kapatid na si Ben Benteg. Ito, kabibig. Hindi na po papayag na maghihiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taon ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibit-biting kita, kwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon. Siya na po papayag. Yun. Sa sobrang paghahambog niya, ito na ang kanyang statement. Lakihan natin ha. Uy, bakit mga senador inilagay mo dito? Dapat sana yung black nyo ang ilagay mo pagmumukha dito. Pa-epic. Erwin Tulfo sa mga kapwa senador, tama ng pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. Itong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Kayo ang gumawa yan Nag-walk out nga kayo. Biglang pagkilala sa mataas na institusyong aking kinabibilangan,
lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo, at pagbitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Oy, ngayon mo lang nalaman mali iyon. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ginawa mo kasing entertainment lahat eh. Oo. Hala, wag ka nang humingi ng tawad, oy. Ginawa mong programa sa radyo o sa telebisyon yung ginawa mo kay Senator Alan Cayetano. At akala mo ba makakalimutan yan? Hindi. Nakabaon na yan sa puso at isip ng mga supporters ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Takot ba ka na si Senator Alan Peter Cayetano tatakbong vice-presidente? Dapat matakot ka. 'Di ba? Baka ito ang magiging tandem ni VP Sara. Hindi po ito ang dapat na asa ng isang opisyal lalo sa isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Huwag mong gawing rason na ang mga tao ang bayan. Kung talagang professional ka, kung talagang alam mo na isa kang senador, at kung alam mo marunong kang rumispeto, sana careful ka sa mga words na lumalabas mo. Iba na ang status mo, hindi ka na hindi ka na broadcaster na kung ano-ano mga lumabas sa bibig mo, okay lang. Senador ka na eh. Binoto ka na maraming milyong Pilipino, tapos yan ang maririnig ng mga milyong Pilipinong bumoto sa'yo. Nakaka-disappoint. Tapos ngayon, paawa effect ka, humingi ka ng tawad, wow. Nahimasmasan? Na. Ngayon pa man, ito ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. In-adjourn nyo nga. Diba ang rason nyo? Bakit walang sesyon? Madaming mga dito na kailangan ma-promote. May mga batas na ganito, na ganyan sa hospital. Kayo nga in-adjourn nyo na ang sesyon. Akala namin nung umupo si Sherwin Gatchalian, ipagpatuloy nyo ang sesyon. Akala namin, itong mga batas na ito, tapos hindi pala, nag-adjourn, tapos work from home the next day, tapos lahat ng mga trabahante sa Senado, pinapauwi ng 10 a.m. Wow! Dahil sa mga nagdaang hidwaan, dahil sa mga bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Ngayon mo lang nalaman. Diba? Kayo yung Black ni Soto, ang palaging sinasabi nyo, ginagawa namin ito para sa taong bayan. Wow. Humingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad. Yun na. Umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay, ano to? Pabalik-balik na statement? Tulfo, pabalik-balik ang statement ng mga paragraph mo. Nako, parang hindi sincero. Paragang hindi sincere ang mga kasi pabalik-balik, hindi na edit. Hindi na vet? Ito iyan Same lang ang statement pabalik-balik. Ay, hindi sincere. Kaya nananawagan po ako sa aking kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak. Dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumare, o magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo. Magbalagkas ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinatatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito ng pagsubok, itabi natin ang personal na interest, ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Sabihin mo yan kay Jinggoy. Sabihin nyo yan kay Jinggoy na pinakulong. I don't know kung tanggapin itong Jinggoy, itong pagkakaisa, magtrabaho na lang tayo.
Anong ginawa yung kay Jinggoy? 'Di ba? Wala man lang isa sa grupo ni Soto ang nag-concern kay Jinggoy Estrada. Wala man lang naglabas ng statement para kay Jinggoy Estrada. Wala man lang sumama kay Jinggoy Estrada sa block ni na Soto para maramdaman na Jinggoy na parte pa rin ako sa Senado. May concern pa rin sila sa akin. 'Di ba? Tapos sabi nyo, magkaisa tayo, magtrabaho tayo. Hoy, ano ba naman yun? Wag yung lokohin ng tao, mga kapipig. Kasi hindi naman luloko ang mga tao ngayon. Sabi nyo tama na ang drama, kayo ang madrama. O tingnan natin ha kung ano ang reaction ng mga tao. Ilan ba ang nag-likes? Ito lang natin ha. Ay, 7.5 ang tumawa. So it means hindi ito inaccept ng mga tao. Parang pinagtatawanan lang. Parang wow, coming from you. Na ikaw ang unang nagsalita ng bastusan. Tapos ngayon, ikaw ang duwag, tapos tapang-tapangan ka pa, tapos ngayon, humingi ka ng sorry. 'Di ba? Ipagpatuloy mo yung pagiging matapang mo. Para makita natin ba kung hanggang saan ang tapang mo. 'Di ba? Eto kabibig ha, ito, tingnan natin itong mga kabibig ha. Si the only Senate President sa ngayon, sa Senado na maraming nagmamahal at maraming nakakaintindi sa pinagdadaanan nila. Ito kabibig. So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pinipilit ni Hindi Erwin. Diba? Ay, nako. Ito. Ano po, tapos na po tayo dun sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado eh. Through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So ano po, tapos na po tayo dun sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento. At yun mga kabibig ha. Nako. So yun, grabe pala ang mga mabibigat na ebidensya pa ang sasabog. Excited kami dyan. Okay. Let's watch the video kabibig ha. Wait for a while. I-share ko sa inyo. Ito nakita ko. Ito. Lang po ang tanong. Totoo po ba kayo bawat isa sa... Hindi yan. Ito. Stop mo na ako ng sharing. Ito. Itong very proud pa si Tulfo, pero ngayon humihingi ng tawad. Siya na daw ang bagong chairman ng Blue Ribbon. Ito. Ako na yung bagong Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority, di ba? Gusto ko yung bilihan ng budget sa Congress. Kaya po minsan pag ako papanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasama namin sa Congress, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ko ba natitira dyan, akin na lang, 20% para na sususpas na. Yun po ang pagkakaalam ko. Dr. Ping Lacson, in one of his interviews, mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, Your here? Honor. Yes po, Your Ano po Honor. ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office na punta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Senator Tulfo.
Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your So, Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Nandiyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide niya na. Ganun lang po yung experience ko po. OMG ng mga ebidensya, ng mga statements. Pero kaya pala bumahag ang buntot. Kasi baka merong pang makalkal na malaking mga issue. Masira ang pangalan ni Erwin Tulfo. Naku po, si Bendalo. O yan, kabibigyan Ako na yung bagong for today. Blue Ribbon. Ano ang iyong komento? Ito naman ang komento ng ating mga netizen after humingi ng paumanhin si Erwin Tulfo. Bumaba na ang tama. Ibang ang senador sa broadcaster. Natakot kay Idol Robin. Be kind to your fellow senators. Don't be barbaric reactions. Apologies accepted. Think before you speak. As time goes by, you will be trained to become a good person and a good lawmaker. Ay, sa attitude niya, ewan ko. Nasa huli ang pagsisisi. Natakot kasi pinalagan. Kunwari ka pa, but at the moment nagigil po kayo kay Senator Cayetano, nag-iba ang ihip ng hangin mo. Yan ang best na ginawa mo, Sir Erwin, ang magpakumbaba at kilalanin ang pagkamali at humingi ng tawa ng Diyos at nagtuwa ang mga ganyang, tuwa daw ang nawala na yung effect ng robust na himasmasan. Huy, natakot kay Robin Hood, natakot kay Robin kasi pinalitan ka lang ni Robin. Lobat na kasi si Ben the King. Ben the King. So yun lang kabibigang atin this lebag-lebag for today. So yung palagay, sincero ba yung paghingi ng tawad ni Erwin Tulfo kina Senator Alan Peter Cayetano at grupo ng Senator Alan Peter Cayetano? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung ako yung tatanungin, I will wait for some official statement from Senator Alan Peter Cayetano. Kung talaga bang humingi ng tawad personally si Erwin Tulfo sa mga senador na sinagasaan niya or sinaktan niya. Pero kung hindi siya humingi ng tawad personally at inuna niya ang post-post sa social media, it's a fake apology. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Hindi sincere yun. Pero dapat inuna niyang kausapin yung mga senador na sagasaan sa pananalita niya.